Wala tayong naging live. Ngayon po, live na po tayo. Magandang araw sa ating lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng digdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po no, ayon po sa palasyo, destabilisasyon daw yung pagsasabi ni BP Sara na siya po ay handang maging Pangulo. Aba, kinakailangan po nating himayin yan. Actually, baka hindi na natin mahimay-himay lahat dahil napakarami pong balita ngayon, no? Ito naman po, sabi po ni Rowena Guanzon, John Vic, tumigil ka nga. Sabi po, TNGA ka ba? Hindi kami TNGA na tulad mo, sabi ni Rowena Guanzon. Alam namin na ang mastermind ay si BBM at si Romualdez. Aray. Na TNJ kagad itong si John Vic Remulla. At iba pa pong mga balita, sangkatutak po yan. Iisa-isahin po natin yan ngayong umaga. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, uli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay, pag-usapan natin, no? Habang tayo po ay nagkakape at nagbubuko. Kape at buko juice. Ang sarap. Okay, kung ano na lang po yung narito sa ating kodigo. Eto po. Unahin na po natin to, no? Sabi po, BP Sara ready to be president. Malacanang calls it political destabilization. Alam niyo po, nakakatawa na po yung mga, eto talaga medyo nakakatawa na. Yun pong mga binibitawan ng mga taga Malacanang. Oy, nawala tayo. Ano? Ayun, nagbalik. Okay, nakakatawa na po, parang hindi na po kaseryoso, no? Alam po ninyo, kung akala po ninyo yung mga mamamayang Pilipino nauuto nyo pa sa mga kung ano-anong pinagsasabi ni Auntie Claire, actually, yung pong media natin, hindi na po binabanggit si Auntie Claire, no? Malacanang na po ang nagsabi para meron pong kredensya, no? Para may kapanipaniwala po o meron pong dating, no? Kasi pag sinabing ayon kay Auntie Claire, talagang borderline na fake news po may pinagsasabi ng taong ito. Okay lang sana kung si Auntie Claire po ay hindi po abogado. Abogado po to si Auntie Claire. Napakalinaw po. Kung linyahan po ni Auntie Claire na ang pagsasabi po ng Vice President pag tinanong siya, alam po ninyo, hindi naman po tatanungin ng reporter ang Vice President nang wala pong usap. Kaya po nagkaroon ng usap dahil itong mga dilawan, itong mga kakamping dilawan, kasama na po itong Makabayan Black, mga makakaliwa, ay binobomba po yung mainstream media ng mga panukala na hindi karapat-dapat si BP Sara na Vice President bilang humalili, no? Pinapakalat pa nga nila in fact na dapat daw magkaroon ng caretaker government kasi naniniwala sila na anytime sa tindi po ng corruption issues na kinakaharap po ng ating kasalukuyang pamahalaan, sila po ay naniniwala na anytime baka bumagsak o anytime baka magbitiw, mapilitan, no? Itong ating gobyerno, itong ating presidente para mailigtas, na maligtas pa po ang Pilipinas, ay baka mapilitan na mag-resign. Ang dami rin po nananawagan ng resignation. Kaya po, tinatanong po yung Vice President, hindi po yan out of the blue
nagsalita si Vice President Sara Duterte. In fact, sinasabi po, no? Sinasabi po paulit-ulit ni Vice President, kaya po siya hindi sumasama sa mga rally na nananawagan po ng resignation ng Pangulo dahil hindi po siya naniniwala na ang Pangulo po ay magre-resign. No? Pero kung tatanungin po ninyo, yung Vice President, sino mang Vice President, iisa lang po ang sagot niyan. Ipokrito na lang po yung Vice President na magsasabi na hindi po siya handa kung sakaling may mangyari sa Pangulo na maging presidente. In fact, ang pinakauna sa tungkulin ng Vice President ay humalili sa Pangulo just in case kahit na anong mangyari. So tama po si BP Sara. Noong pong siya ay tumakbo pa lamang bilang Vice President, handa na po siya dapat. Hindi po OJT ang pagiging Vice President. Ang pagiging Vice President po ay para anytime, no? Hindi ka po magiging OIC. Pag may nangyari po sa presidente, anytime po, handa ka dapat na humalili. At sa karanasan po ni BP Sara bilang mayor ng pinakamalaking syudad sa Pilipinas, ang Davao City, yun po yun. Kaya po, isa pa po, saan po nakalagay yan? Yan po ba'y kinambahan lang? Yan po ba'y hinulaan lang nating mga Duterte supporters? Yan po ba si Badong lang nagsabi o according to Badong? Hindi po. Yan po ay maliwanag na nakasulat sa ating konstitusyon. Sa Ligang Batas ng Pilipinas. Na kung sakali po na mawawala ang president, gusto ko nang basahin na lang. Okay. The current presidential line of succession to the office of the President of the Philippines is specified in the 1987 Constitution. Ang linaw po nito. Article 4. Section 4, Article 7 of the 1987 Constitution. Ito po, Section 3. There shall be Vice President who shall be the same qualification. The President, asan na yun? Section 7. Para, maliwanag na po tayo. The President-elect and the Vice President-elect shall assume office at the beginning of their terms. If the President-elect fails to qualify, the Vice President-elect shall act as President until the President-elect shall have qualified. If a President shall not have been chosen, the Vice President-elect shall act as President until President shall have been chosen and qualified. If at the beginning, where no President, if the beginning of the term of the President-elect shall have died or shall have become permanently disabled, the Vice President-elect shall become President. Napakalinaw po niyan no? The President-elect shall have died or shall have become permanently disabled, the Vice President-elect shall become President. Kinakailangan po bang handa ang Vice President nung tumakbo po siya na maging presidente? Kinakailangan dahil nakalagay po sa Constitution na kung ang Pangulo po ay mamamatay o ma-disabled o mag-resign, presidente po ang Vice President. Kaya tigil-tigilan nyo kami. Ano ngayon kung takot kayo? Nakalagay po sa Constitution. Gusto nyo palang... ayaw nyo pala kay BP Sara, dapat pinanalo nyo si Tito Soto o kaya si Kiko Pangilinan.
kung ang linyahan po ni Anticler na destabilization po, yung humalili yung Vice President, malaking destabilization po yung konstitusyon ng Pilipinas. Yung 1987 Constitution po ay isang napakalaking destabilisasyon. Siyempre, hindi naman tayo papayag. Next. Ito po. Nako, umayon din po ako kay for the first time, umayon po tayo kay Raisa Robles. Nag-react po si Raisa Robles dito po sa I do not negotiate with criminals. Ito po ang sinabi ni President Marcos sa sinasabi niya na binablockmail daw po siya ng abogado. Lumapit daw po yung abogado ni Saldico sa kanya para i-bargain na hindi na maglalabas ng video si Saldico pero wag namang ikansela yung passport niya. Na ito po ay dininay na ng abogado ni Saldico. Ngayon, Mr. President, dahil nakasalang po na naman for the million times na kayo po ay nagsalita, nakasalang na naman yung inyong salita versus salita nitong abogado ni Saldico, mamimili na naman ba yung tao, Mr. President, kung sinong paniniwalaan? Samantalang kasiraan po ninyo ito. Di ba? Saan ka po nakakita gaano po kahina yung isang presidente na lalapitan po ng abogado ng isang kriminal? Kriminal ang tawag niya kay Saldico. Yung abogado po ng isang kriminal, gaano po kahina yung presidente na iba-blackmail ng abogado ng kriminal yung presidente ng Pilipinas. Mr. President, ibangon nyo naman yung sarili nyo. Kayo po naglulubog sa sarili nyo. Parang ang pinalalabas po ninyo, kahit sinong kriminal, pwedeng operan kayo ng blackmail. Bakit? Bakit nyo po naisip na mayroong presidente, magtapatan po tayo. Meron po bang makakaisip na kriminal nung panahon ni Digong na ooperan siya o i-blackmail si Tatay Digong? O kahit na po yung medyo alam na natin na parang weng-weng, ito pong si Noynoy Aquino. Sa tingin nyo may lalapit dyan at iba-blackmail si Noynoy? Bakit kayo pa po nag-a-announce, Mr. President, na binablackmail kayo ng abogado ng isang kriminal ayon sa inyo? Hindi po ba dapat ang gawin ninyo para maibangon nyo naman po yung puri ninyo at ng Pilipinas? Bakit hindi nyo po ipadisbar yung abogado na yan? Di po ba? Yan yung sinabi ni Raisa Robles sa mahabang panahon na binabanatan ko to si Raisa Robles. Ngayon lang ako sumang-ayon sa kanya. Abogado po yan. Alam niya po yung batas. Bawal po na mag-blackmail ng kahit sinong tao. Lalo na ang presidente. Hindi po natatakot sa inyo. Bakit hindi nyo po ipadisbar? Ang tapang po ni Boying pagdating po sa mga ganyan. Kaya nadadagdagan po yung pag-aatubili namin na maniwala sa mga sinasabi nyo. Pangulo kayo ng Pilipinas, may abogado mag-approach, iba-blackmail kayo, ipadisbar ninyo. Yan po ang hamon ng taong bayan ngayon. Ipadisbar ninyo yung sinasabi ninyong abogado ng kriminal na si Saldico. Para kahit papano naman po ay magkaroon naman po kami ng yung natitira po naming kawalan tiwala sa inyo, baka mabuhay. Di po ba, Mr. President? Am I right? Sometimes we have to bend the law. Am I right, Mr. Secretary? Yes, sir.
Ipa-disbar na yan. Oh, ay syempre hindi gagawin. Okay, eto po, nakakatakot po ng mga ano to. Pakinggan po natin. Immigration to hold. We don't want to announce it publicly. Kay Remulla But kung it's ano naman, what we call kung ano pinagsasabi FTRO, nito. Foreign Travel Restriction Order. Which means that it is within the power of the Ombudsman to actually tell them. Okay, pakinggan po natin. Isang Meron minuto pa tayong lang naman. Usapan. Kailangan nyo muna sagutin yung mga tanong. It's something that we have to keep within our just for the immigration to hold. We don't want to announce it publicly. But it's what we call a FTRO, Foreign Travel Restriction Order. Which means that it is within the power of the Ombudsman to actually tell them, huwag muna kayo umalis. Kasi may meron pa tayong pag-uusapan. Kailangan nyo muna sagutin yung mga tanong. It's something that we have to keep within our legal system para naman umandar tayo as a country. Hindi naman takas ng tao. So ito pong mga 77 na ito ay mga kawani at kadelis ng gobyerno. Sila po ba ay mga mambabatas, senador? Lahat ng klase, lahat ng posisyon, meron yan. And there were some private individuals included. Kasi they're also being investigated in connection with corruption cases. Maraming salamat, Boying Remulla, ang ating pong ombudsman. Mayroon pong 77 na government officials, at maging may ilan pong pribadong individual. Siguro mga 7 dyan sa 77 na yan ay pribadong individual na sumulat po ngayon lang ang ating pong ombudsman na wag pong paalisin sa Pilipinas, no? Hindi naman daw po pwede na takas na lang sila ng takas. Alam niyo po, ito po ang nakakarindi, no? Ang mga kapatid. Kung hindi pa po kayo naririndi sa sinasabi ni Boying Remulla, napakarami po nun. Majority po sa 77 na yun ay government official. Alam niyo po, magkaroon lang po ng isang sakit ng ulo na government official, mga 3 lang po, malaking issue na yan. Ito po 77. Palagay nyo na po 60 dyan, government official. 16 taga-gobyerno ang may problema po tayo na magnanakaw. 60 o mahigit pa na tao ng gobyerno mayroon pong kinalaman dito sa malawakang pagnanakaw sa flood control projects. Grabe po, flood control pa lang to Napakarami pa pong pwedeng nakawin. Wala pa po tayo sa mga classroom buildings, sa farm to market roads. Wala pa po yung matagal nang isinisigaw na cat's eye. Alam niyo yun, yung mga nakikita nyo pong pailaw sa kalsada. Wala pa po yung kung ano-ano pang nabili nila. Ang dami po. Hindi pa po tayo nakakarating sa tinatawag nating hindi pa po tayo nakakarating sa tinatawag nating mga ayuda. Wala pa po, hindi pa po naimbestigahan kung saan po ginamit yung mga pinagbentahan ng ginto, yung kinuhang PDIC, no? Solely po, ganyan na po karami ang involved. Ako po talagang nagugulat, nakakagulat po to. Magtataka pa po ba kayo? Kung yung first family nga po, yun pong presidente ng Pilipinas, inaakusahan na may insertion at tumanggap ng 25 billion sa insertion lang, no? Yun pong kanyang asawa ay sinasabi po na involved dito sa pagtaas ng presyo ng sibuyas at matagal na po natin pinag-uusapan to . Yung bigla na lang pong nawawala. Kaya po ito, may pattern na po sila ng corruption na pumutok yan mangyang issue, tatabunan lang po yan ng panibagong issue, nakalimutan na ng taong bayan. Pero ngayon po napagtatagni-tagni natin, no, na lahat, all of government approach po, kanya-kanya pong bulsa, kanya-kanya pong neno, kanya-kanya pong nakaw, hindi na po to simpleng grabe, no, madadaan pa. Kita nyo po yung hahabulin, 77 yung
ibabar mo na makalipad. 77 tao. Naisip ko po nang hinahunting natin si Alice Go tsaka si Cassandra Ong. Nakikita ko po kung gaano kahirap hanapin eh. Hindi pa po mga ultra-bilyonaryo yan ha. Ito pong mga hahuntingin natin na mga batikang magnanakaw. No? Yung pong mga bilyon-bilyon na ninanakaw, mas mahihirapan po tayong itrace yan. Nakita po natin, hirap na hirap nga tayo kay Alice Go. Ngayon, si Chris, yung kay Cassandra Ong. Hirap tayo sa mga ganyan lang na mga tao. Hindi ko po sila nilalang na wala silang pera. Ikumpara nyo po rito sa mga bilyonaryong mga congressman, bilyonaryong senador, bilyonaryong ng tinapay. Hindi na po to simpleng lulutasin mo na yung gobyerno. Yung buong gobyerno po mismo yung nagtuturo na maraming magnanakaw. Siya mismo yung pinagbibintangan ngayon na pinakapinuno. Hindi po kami nagsasabi niya. Si Rowena Guanzon. Grabe po. Nakakarindi. Nakakarindi po talaga. Ito po. Kaya ito po ang nasabi nung nagsabi po, bakit po itong mga Remulla, no? Sila po yung minit ang aking pakiramdam. Ito naman po si John Vic Remulla. Sabi po ni John Vic Remulla, sila antitindi ng mga to. Sila yung judge, suwes. Sila po nagpapasya kung guilty or not guilty ang mga tao. O katulad po nito, mag-likes po tayo ha. 1,300 na naman tayo. Baka ilan-ilan na naman po yung nagla-likes dyan. Mag-likes lang po tayo. Ito po ang sabi ni John Vic Remulla naman. Saldico was the mastermind. Bernardo was the architect. Yan po yung gusto nilang palabasin ngayon eh. Si Bernardo po at saka si Saldico yung pinaka-dalawang utak. Kaya hindi na po nakapagpigil. Ito pong si Rowena Guanzon. Sabi po ni Rowena Guanzon, no? Tumigil ka nga, John Vic Remulla. Hindi kami, TAN-GA, kagaya mo. Grabe naman. Wag naman ganun, Attorney Rowena Guanzon. Bakit mo naman DILG secretary po yan? Masama naman po yung tabas ng dila mo, dating Commissioner Guanzon. Wag naman ganun. Grabe naman. Ha? Bakit mo naman sasabihin na TAN-GA ang DILG secretary? Wag kang ganun. Rowena Guanzon, attorney. Ay tuloy-tuloy po natin. Tumigil ka nga, John Vic Remulla. Hindi kami TAN-GA kagaya mo. Si BBM at Romualdez ang mastermind. Yan po ang makahulugan. Ito po, sa totoo lang, no? Ang hirap arokin kung gaano kalawak. Grabe. Ito po ay all of government approach. Lahat po ng gobyerno involved na po rito sa corruption na tinatawag natin. Kaya po, hindi po katakataka eh. Hindi po magtataka yung mga Pilipino o hindi. Maraming salamat muna kay Beng Patrick na nagbigay sa atin ng 480 yen. Hindi nyo po masisisi at si Melda Sanggalang, hindi po natin masisisi kung bakit po nagpakape ng 10 Canadian dollars. Alam po ninyo, hindi nyo po masisisi yung mga tao
na maniwala dito kay Rowena Guanzon na ang mastermind ay ang si Martin Romualdez at si BBM. Bakit po? Lahat po ng matataas na gobyerno. Tignan nyo, si Angara. Mga ano po to department, mga head po ng mga department, si Angara ng DepEd na dating Committee on Finance ng Senado. Sinasabi po na meron siyang sariling mga ang tawag po sa kanila, dinoptives. Papalawigin pa po natin mamaya yan. Mamayang hapon siguro. Tapos, nariyan po yung buong Congress. Ano po sabi ng Remulla mismo, ni Boying mismo? Kakampi nyo na to nagsasabi. Ano po sinasabi ni Boying? 10% ng House of Representative members. 10%? Grabe. Ako po, naniniwala ko, hindi lang po 10% yan 10%. Ay involved dito po sa nakawan. Napakarami po nun. No, para po ito ay makapag-operate. Tandaan po natin ang ating pong presidente, lahat po ng intelligence meron siya. Napakalaki po ng intelligence fund ng ating presidente. Marami. Kaya hindi nyo po masisisi yung mga tao. No? Kung mga taga-cabinet official, DPWH mismo, puwera pa po yung mga taga-BIR, puwera pa po yung mga taga-customs, halos lahat po. DepEd. Meron pong sindikato dyan. Nakasabwat nitong mga mastermind. Dito po sa Department of Agriculture. Meron po dahil hindi malutas-lutas yung mga suliranin ng smuggling, hoarding, etc. At lahat po, alam nyo, ang nakakatuwa po kay BBM, lahat po ng problema ng Pilipinas, alam niya At sinasabi niya po, nalulutasin niya saan? Sa SONA. Yan pong matataas na presyo ng bilihin ng agricultural product, sinabi niya rin yan noon sa SONA Wala rin po nangyayari. Tapos lahat po, yan, nabanggit po ninyo yung Quadcom. Lahat po, government approach din po. Kasama na po yung nagkukunwaring oposisyon, yung mga dilawan at kakamping. May hulop government approach din po para siraan yung mga Duterte. Vice President na ng Pilipinas. Tinatangka pa po nilang sabihin na hindi karapat-dapat na umupo kung sakali. Kaya po, napakalaki po ng kasalanan din itong mga nagkukunwaring oposisyon na to. Mabuti pa nga ngayon yung Makabayan Black Sinisingil na si BBM di po ba? Eto pa po. BIR officials making money out of LOA collection. Letter of authority. BIR naman po. Hindi na po natin isa-isahin at napakarami. Tapos pag tinanong mo naman, etong akbayan na pamumuno po ni nakasama po si Percy Serdanya, lahat po na nakapaligid, panay korupsyon Pero saan po concern ang akbayan representative Sendanya? Ito po, ayon po kay Sendanya, ito, pakinggan uli natin. Baka mas mahalaga na maging ready siya na harapin yung accountability doon sa mga ginawa niya as Vice President and even as DepEd Secretary. So bago mag-aspire at mag-assume na siya na yan, unahin mo na niyang paghandaan yung pagharap sa accountability pagdating sa confidential at intelligence funds. Tignan niyo po kung gaano po kasariwa yung issue nito. Confidential fund pa rin po. Maski po yung reporter nakapamewang na sa kanya si Tina Panganiban Wala lang sigurong magawa. Utos siguro ng amo niya. Taga saan ba tong Tina Panganiban Perez na to?
Wala na po nagko-cover dito kay Congressman Tabi. Ano bang channel to? Sikat to eh. ABS ba to o GMA7? Si Tina Panganiban Perez. Siya na lang po nag-interview kay Tabi. Ang dami pong korupsyon. Bilyon-bilyon po. Daang bilyon ang korupsyon. Daang bilyon ang binubulsa. Pero ang hinahanap pa rin po, handa na raw ba siyang harapin si BP Sara? Bagong-bago Persia. Kasing bago ng pagkatabingi mo. Bagong-bago yung issue nyo kay BP Sara. Confidential fund pa rin. Antindi. Thank you very much kay sino ba to nagbigay? Bayona TV. Kung gusto nila pauwin si Ko, kaya nila gawin. Pero takot din sila makauwi si Ko kasi lalong lalaki ang issue. Tsaka yung mga pronouncement po ni John Vic Remulla tungkol po dyan kay Saldico. No? Ang sinasabi po ni John Vic Remulla, mahihirapan daw tayo lalo na kung si Saldico ay doon naroon sa wala tayong extradition. Tandaan nyo po, napadakip po ninyo. Ha? Paalala ko lang po rito sa mga kay John Vic, napadakip ninyo si Congressman Tebes. Doon po sa East Timor o Timor-Leste na wala rin po tayong extradition treaty pa. So kung gusto nyo pong gawin, may paraan. Kung ayaw nyo, gusto nyo talagang tabunan. Yun po yun eh. Okay. Tuloy po natin. No? Ang concern po ng mga dilawan doon pa rin. Bakit daw handa na raw si BP Sara, atake pa rin kay BP Sara. So yan po yung dilawan at kakamping, isa lang po ang pinupunto nila. Hindi dapat maupo si BP Sara. Patunayan pa po natin. Meron pa po rito. Ito po si Okay. Ito po si Erin Tanyada, no? Yung Liberal Party naman po. BP Sara not fit to assume presidency. Aba, doktor ka ba? Alam nyo kayo mga dilawan at kakamping, no? Liberal Party po. Si BP Sara naman, nakita nyo po yung atake nila? Tanong ko muna kay Percy. Percy, ang dami mo sinasabi tungkol kay BP Sara, di ba? Maganda sa pagdepensa sa confidential fund. Alam nyo, nagdeklara na po yung COA na wala pong anomalya, no? Si BP Sara. Sa imahinasyon na lang, kalog nyo yung utak nyo. Ito naman po, no, si Erin Tanyada, nakakabilib po yung tatay nito tsaka lolo nito eh. Talagang mga batak. Ito po, si Erin Tanyada po, sabi naman sa inyo, mga kaidaran ko to eh. Pangkaraniwang estudyante po ako noon na sumasama sa rally paminsan-minsan. Si Erin Tanyada po, konting lang po, si Erin Tanyada po ang aming chairman noon. Chairman po ng NUSP. Si naman po, si Mike Defensor naman po ang kanyang vice chairman. Pero si Mike Defensor po yung lagi namin nakikita. Ito absentee chairman. Chairman sa pangalan pero hindi namin nakikita eh. Ito po si Mike Defensor. Lagi po namin nakikita yan sa mga rally. Minsan nga po yung mga tsahin po yan, tsahin niya po si konting lang po para magkaroon lang po kayo na ideya na mukha lang ako matanda pero kaidara ko si Mike Defensor. Sila pa yung mga munyaman na estudyante. Kami po yung talagang estudyante na talagang munyirap. Anyway,
Pamangkin po yan ni Miriam eh. Si Miriam nung panahon na yun, ano ba si Miriam? Immigration. Putya, babatuhin na ng mga estudyante yung ano ni Miriam. Humarang pa yan eh. Uy, wag niyong batuhin to. Kasi tsahin niya yun na, naalala ko lang po bigla. O, eto na naman po, si Erin Tanyada. BP Sara not fit to assume presidency. Alam mo, yung tatay mo, no, yung lolo mo, tsaka tatay mo, anti-martial law, anti-Marcos. Nakakaawa naman. Siguro, mumultuhin ka ng lolo mo. Hindi ko alam kung buhay pa po si dating Senador Tanyada. Yung anak po, lolo po yung Lorenzo. Ano ba pangalan nung Tanyada na senador? Okay. Alam po ninyo, mga ano po yan, mga masigasig po na anti-Marcos po yung tatay nito at lolo nito. Ano nangyari sa'yo, Erin Tanyada? Bakit hindi ka gumaya sa tatay at lolo mo? Anti-martial law, anti-Marcos. Ha? Bakit kainsuka kayo? Yung isinukan yung dekada-dekada. O si Bobby Wigberto Tanyada, oh. Napakahusay po nun. Siya po yung author ng hindi na po tayo, yung nagbasura po ng US bases. Binasura po nila yung US bases na kasi gusto ni Cory ma-extend pa yung pananatili na US bases sa Pilipinas. Ha? Ayan. Si tatay nito ang author na non-concurrence o wala na po tayong magiging kasunduan ng magkaroon uli ng bagong military base ng Amerika dito sa Pilipinas. Hindi po. Yung Mr. Palengke po, hindi po si Tanyada. Pinatatawan nyo naman ako. Ano nangyari sa'yo, Erin? Baka multuhin ka na ng lolo mo niyan. Bakit kayo, etong mga dilawan, Liberal Party, Akbayan, buti pa nga yung Makabayan Black, umaasta na ngayon, tatraidorin na nila si Marcos. Kawawa naman. Ayun pong mga umaasta na po si Tinyo ng AK Party List. O, di ba? Yan ang gusto nyong kapartner, di ba? If the boat is sinking, ang una pong tumatalon, yung mga kapartner ni BBM na Makabayan Black. Kawawa naman. Iiwan kayo ng mga kapartner nyo. Yan yung pinagpalit nyo sa taong bayan. Okay. Etong mga dilawan, wag natin pag-usapan ng mga Marcos. Wag natin. Si Risa Ontiveros din, ang bukang bibig ngayon. Natutuwa siya at nagbunga ang kanyang mga pinagpaguran. Napakulong si Alice Guo. Wala kaming pakialam kay Alice Guo. Ang tanong, Risa Ontiveros, ano naman masasabi mo sa pamilya Marcos? Sendanya, Vice President, confidential fund pa rin. Ang tanong sa'yo, Sendanya, ano naman masasabi mo sa pamilya ng mga Marcos, Romualdez, Araneta? Dito kay Erin Tanyada, sumalangit nawa. Sana hindi nagwawala yung kaluluwa ng lolo mo. Kasama yung lolo niyan, matanda na yung lolo niyan, tinitira pa ng sa mga rally, may picture pa yung lolo niyan, di ba? Matanda na po yung lolo niya, no? Binabanatan pa sila ng mga water cannon. May water cannon tayo, yung mga bumbero nung panahon ng tatay ni Marcos eh. Pinambubomba sa mga rallyista. Ang ganda ng picture. Kasama yung lolo niya ron, yung mga kapit-bisig. Kaya po kapit-bisig yun eh. Alam niyo po ba kung bakit kapit-bisig yan? Dahil pag
Pag hindi po kayo nagkapit-bisig, tinamaan kayo ng water cannon ng bombero, tatalsi kayo. Kaya po kapit-bisig yan, tirahin man kayo, yan po yun, nakakahiya. Tanong ko sa iyo, Erin, kumusta naman? Ano naman masasabi mo sa pamilya Marcos? Sa lahat po ng mga nilang paglalantad na ginawa ni Saldico, ano masasabi niyo sa pamilya Marcos? Yung mga dilawan at kakamping, wala kayong pakialam sa mga Marcos. Mas importante sa kanila kaysa hodang magpatuloy ang mga pagnanakaw. Kaysa hodang magtuloy-tuloy po ang mga pagnanakaw. Ang mas importante po sa kanila, hindi po makaupo si BP Sara. Kaya mas pipiliin po nilang wag tumigil ang pagnanakaw sa Pilipinas kaysa umupo yung mga Duterte. Kasi tingin nila mas malaki yung tsansa nilang maging presidente, makatuntong muli. Mga sabik uling maghari sa Pilipinas eh. Yung mga liberal party na yan, nakakadalawang presidente na kayo. Wala namang kayong improvement. Yung mga Duterte, isang presidente pa lang, ang laki na po ng improvement nang nangyari sa Pilipinas. Alam niyo po, tatapusin po natin to. Ito po, meron po rito. Sabi ng Bilyonaryo Channel, from top performer to near bottom, business group blames PH decline on corruption. Yan po. Alam nyo, akala ko yung from top to bottom, yung panahon lang po ni Tatay Digong. Ito po ang sinasabi. Historical pala to. The Philippines has slipped from one of Asia's top performing economies to near the bottom due to entrenched corruption that continues to rattle investors and weaken institutions. The country's oldest business group warned. Ito po ang sinabi ng pinaka-matandang business group sa Pilipinas. Ang Pilipinas daw po nagmula po sa Asia's top performing economies. In a strongly worded November 25 statement, the Chamber of Commerce of the Philippine Islands said Grab has contributed to lost jobs, substandard public works, and declining global competitiveness, adding pressure to an already facing slower growth. Ayan po, sinasabi po nila na noong 1960s po, ang Pilipinas po ay among Asia's top economies in GDP per capita. Ang alam ko po noong mga panahon na yan, 1960s, second lang tayo sa Japan. Pero ano po? Ano po ang nangyari noong 1960s? Umupo po ang tatay ni Marcos. 1965, umupo. At the rest ay history. Ngayon po, so nagsimula po pala yung pagbagsak ng Pilipinas. Pag-upo ng tatay ni Marcos, ngayon po, sinagad na po ng anak. Grabe po pala kung itetrace nyo. Talagang akala ko, yung isang pamilyang Pisko kahapon, yung pamilya ni BBM, yung ngayon lang. Pucha, kung itetrace nyo pala, no? 1960s, nung hindi pa po naupo ang pamilyang Marcos, mula po pala sa tatay. Nangungulelat na tayo ngayon. Mula po sa pinakamataas. Minana siguro ng tatay niya, tayo pinakamataas. Hindi pa ako buhay noong 1965 eh. Okay. Yan lang po ang ating topic. Pwede na kayong magtanong, pwede po kayong magbigay ng reaksyon.